Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2261. Fine. Napunta ako sa Yanem upang maghanap ng isang bagay, ngunit hindi ako interesado na magdulot ng anumang hindi kinakailangang problema, sagot ni Gerald bago lumingon muli sa pintuan. Di pagkatapos ako, gayunpaman, bago pa matapos ni Carter ang kanyang pangungusap, naglalakad na si Gerald. Gayunpaman, dahil nilinaw ni Gerald na wala siya rito upang magdulot ng problema, hindi maiwasang makaramdam si Carter. Hanggat hindi siya lumabas upang masaktan siya, kung gayon si Gerald ay hindi magiging isyo para kay Yanem. Anuman, hindi nagtagal ay ginawa ito ni Gerald sa mga panauhin na hindi masyadong malayo sa tanggapan ni Carter kung nasaan na ang iba. Bagaman ginamit ang salitang guest room, ang totoo, na-i-book ni Carter ang isa sa mga mas maluho na hotel sa Yanem para sa kanila. Dahil ang lugar ay karaniwang nakalaan para sa mga mahahalagang tao mula sa ibang bansa, kung ang isang tao ay walang tamang koneksyon, hindi sila maaaring manatili roon kahit na mayroon silang pera. Alinmang paraan, ang iba ay kumakain sa sandaling pumasok si Gerald sa silid. Nang makita siya, agad na inilagay ni Aiden ang kanyang pagkain bago magtanong, Gerald. Ano ang gusto ni Carter mula sa iyo? Panipi. Nag-aalala lang siya na ako ay magiging sanhi ng hindi kinakailangang kaguluhan dito. Pagkatapos ng lahat, na-promote lang siya sa pagiging pinuno ng militar, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya ng may ngiti. Ang nagbabantay habang si Gerald pagkatapos ay umupo sa tabi niya, hindi maiwasang mapigilan ni Aiden, ha? Ang lahat ay nakasalalay sa kung pumili muna sila ng isang buto sa amin. Panipi. Sa katunayan, alinmang paraan, lahat kayo ay dapat magpahinga para sa gabi. Para bukas, magkakaroon ako ng Master Ghost na sumama sa akin. Aiden, Fujiko, at Senior Jobson, tatlo ka ay maaaring magpatuloy sa pagpahinga dito, sagot ni Gerald, hindi kinuha si Carter na wala kahit saan malapit sa isang bantana si Godwin ay sineseryoso. Hanggat gumawa si Carter ng isang maling paglipat, madaling mapupuksa siya ni Gerald. Pupunta ako, sabi ng matanda. Sige, sagot ni Gerald, alam kung paano ang kaalaman at may karanasan na Jobson. Ang impyerno, kahit na ang posibilidad ay mababa, palaging may isang pagkakataon na mapapansin ni Jobson ang isang bagay na napalampas ni Gerald habang nasa mga sinaunang pagkasira. Alinmang paraan, sa sandaling natapos ang hapunan, lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga. Nakahiga sa kanyang kama na nasa tabi mismo ng bintana, sumilip si Gerald sa labas at nakita na maraming mga sundalo ng Yanem ang nagbabantay sa pasukan ng hotel. Hindi man lang nag-abala tungkol sa kanila, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa malawak, tahimik na karagatan bago tumingin sa maulap at walang buwan na kalangitan ng gabi. Magkakaroon kami ng malakas na pag-ulan bukas, binulong ni Gerald habang siya ay nagsilaw ng isang sigarilyo. Ilang segundo lamang pagkatapos niyang simulan ang pagpuffing dito, ilang mga raindrops ang nahulog laban sa window pane. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang malakas na ulan ay nagsimulang bumagsak. Sa kabila ng malakas na pag-ulan, ang mga sundalong Yanem ay tila ganap na hindi nagkasala habang patuloy silang nagpatrolya sa lugar. Nakatitig sa bumabagsak na ulan, pinaalalahanan si Gerald sa gabi na inagaw ang kanyang pamilya. Nag-ulan sa ulan sa pag-uwi sa bahay, walang ideya si Gerald kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya hanggang sa huli ay nailigtas niya ang Master Ghost at nalaman. Pinagsasama-sama ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang nakaharap sa kalangitan bago naisin, naway maayos ang mga bagay sa oras na ito, mas maaga akong mailigtas sila, mas mabuti. Natapos ang pangalawa ng kanyang pangungusap, tumunog si Thunder sa kalangitan, na sinundan ng isang bolt ng kidlat na pansamantalang sinindihan ang madilim na kalangitan. Kabanata 2262. Lumitaw si Daryl sa kanyang mga pangarap ng gabing iyon, at ang matandang lalaki ay patuloy na pinag-uusapan ang pagkabata ni Gerald hanggang sa sandaling nagising si Gerald mula sa kanyang bangungot. Kahit na masiglang siya sa paggising, hindi maiwasang suriin ni Gerald ang kanyang paligid. Lahat ito ay nadama na totoo. Sa sandaling kumalma siya ng kaunti, nakita ni Gerald na 4 na lamang ito sa umaga. Sa pagtingin sa bintana, napagtanto ni Gerald na umuulan pa rin ito. Alam na hindi na siya makakakuha ng karagdagang pahinga sa gabing iyon, pagkatapos ay gumulong si Gerald mula sa kama at tumayo sa tabi ng bintana, tahimik na tumitig. Lahat ng isang biglaang, katok ay maaaring marinig mula sa kanyang pintuan. Nagtaas ng kaunting kilay, tiningnan ni Gerald ang peephole ng pintuan at nakita na ito ay Aidan.
Pagbukas ng pintuan, hindi maiwasang mapangiti ni Gerald habang sinabi niya, maagang isang tao. Oo, tungkol doon? Nakikita mo? Nakatanggap lang ako ng isang kagyat na mensahe mula sa aking superior, ngunit bago iyon, naaalala mo pa ba si Miss Lawrence? Tanong ni Aiden sa isang nerbiyos na tono. Iyon ang hindi tapat na binibini. Siyempre, ginagawa ko. Isinakay mo siya sa likuran, di ba? Sagot ni Gerald na nangangailangan ng ilang sandali upang alalahanin siya. Bingo! Habang pinauwi ko siya, tila bumalik siya sa Yanam. Simula noon, walang nakipag-ugnay sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang aking superior ay agarang inutusan ako na hanapin siya. Kasunod nito, ligtas kung may escort siya. Muttered Aiden habang siya ay doble na nakacheck kung may malapit sa bago isara ang pintuan sa likuran niya. Ngayon bakit sa mundo ay pupunta siya rito? Tanong ni Gerald na may nakasimangot habang naalala niya ang oras na siya at si Aiden ay dinala siya sa pamilyang Grob. Kung hindi sila lumakad sa likuran noon, tiyak na makakakuha siya ng deflowered. Alinmang paraan, naalala din ni Gerald na sinabi ni Lindsay ng paulit-ulit na huwag makipag-ugnay sa pamilyang iyon, at sigurado siyang ipinangako niya na hindi na bumalik noon. Paano ko malalaman? Tinanong pa ng aking superior ang pamilyang Lawrence tungkol dito, kahit na tumanggi silang ipaliwanag kung bakit siya bumalik. Personal, ipinapalagay ko na narito siya dahil sa misteryosong pag-iingat na ipinadala niya. Ang Grubs ay maaaring magkaroon din ng ilang pakikipag-ugnay sa mga Lawrences, kaya ang mga Lawrences marahil ay walang sinabi sa pagbabalik ni Lindsay, na sa huli ay nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon, sagot ni Aiden na walang magawa. Well, hindi ito kawili-wili, sabi ni Gerald na may isang chuckle. Madali para sa iyo na sabihin, ano ang dapat kong gawin? Ungol lang nababalisa na si Aiden. Gusto mo si Lindsay, hindi ba? Sagot ni Gerald na may bahagyang nakataas na kilay. Saan nagmula iyon, ungol ni Aiden, na hindi pagtupad upang pigilan ang kanyang sarili na mamula. Maging matapat sa akin. Iyon, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon, upang maging matapat, sagot ni Aiden na ibababa ang kanyang ulo. Dahil maraming taon na siya sa militar, hindi niya talaga isinasaalang-alang ang pagsisimula ng isang buhay ng pag-ibig. Sige, makinig ka. Ikaw, sa lahat ng mga tao, ay dapat malaman na ang layunin ko ay alisan ng takip ang mga lihim ng tribo ng Sidom sa mga sinaunang lugar ng pagkasira upang mahahanap ko ang pagnanasa sa isla at iligtas ang aking pamilya. Tiwala akong naiintindihan mo kung magkano ang mahalaga sa akin, tama? Tanong ni Gerald matapos huminga ng malalim. Ginagawa ko, sagot ni Aiden na may kaunting tumango. Mabuti. Ngayon, kung gusto mo si Lindsay, tiyak na tutulungan kita na mailigtas siya. Pagkatapos ng lahat, ano ang mga kaibigan? Gayunpaman, kung hindi mo siya gusto, kung gayon ito ay isang bagay sa pagitan mo at ng iyong superior. Sa madaling salita, may save mo siya sa iyong sarili. Sa sinabi nito, ano ang mangyayari? Tanong ni Gerald sa isang solemn na tono. Kabanata 2263. Hindi ko alam, ungol ni Aiden, malinaw na sumalungat tungkol sa buong bagay. Bagaman hindi siya sigurado kung gusto niya talaga siya, naramdaman niyang hindi nababagay ang pangalawa ay sinabi sa kanya ng kanyang superior na nawala si Lindsay. Pagkatapos ng lahat, ang una niyang reaksyon ay ang pag-update kay Gerald tungkol dito sa kabila ng hindi makajos na oras. Kung iyon ang kaso, paalalahanan ang iyong mga superior na kasalukuyang nagbabakasyon ka at sasabihin sa kanila na magpadala ng ibang tao upang mailigtas siya. Kung hindi ka seryoso sa kanya, manatili ka sa akin. Kakailanganin ko ang lahat ng tulong na makukuha ko, sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang bintana. Ngunit, si Miss Lawrence ay maaaring nasa panganib, sabi ni Aiden. Habang karaniwang inuuna niya si Gerald, ang pag-iisip na si Lindsay ay na-lock ng Grubs ay nag-aalangan sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala din si Aiden na kung nagmamadali siya, maaari niyang masira ang mga bagay. Hindi mo ba sinabi na hindi mo siya gusto? Sagot ni Gerald nang tumawa. Si Gerald, para sa isa, ay alam kong mabuti si Aiden upang malaman na kung hindi niya alintana si Lindsay, hindi siya tatakbo upang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Impyerno, kung iyon talaga ang kaso, marahil ay tatanggihan niya ang mga utos ng kanyang superior na ang pangalawang nakuha niya sa kanila. Nang marinig iyon, tumahimik sandali si Aiden bago pa man sabihin. Sige, nag-isip ako. I save niya siya, panipi. Sinabi ni Well. Itutuon namin muna ang pagligtas kay Miss Lawrence, kung gayon, sagot ni Gerald na tumango. Habang ang pag-save ng kanyang pamilya ay mahalaga, alam ni Gerald na ang pagsajap ni Lindsay ay kailangang unahin. Pagkatapos ng lahat, alam niya kung anong mga uri ng mga tao ang nasa pamilyang Grob.
Sa sinabi nito, kung tunay na siya ay nakuha sa kanila, kung gayon ang anumang mga pagkaantala ay tiyak na magre-resulta sa kanya alinman sa masasaktan o marumi. Dapat bang mangyari iyon, kung gayon si Aiden ay tiyak na mapapuno ng sarili na pagsisisi, at talagang ayaw ni Gerald na makita ang kanyang mabuting kaibigan na nalulunod sa gayong kalungkutan. Salamat, Gerald, sabi ni Aiden, nalulugod na handang tumulong si Gerald. Nanginginig ang kanyang ulo, sumagot lang si Gerald, hindi na kailangan iyon. Alinmang paraan, nagbigay ba ang iyong superior ng anumang pahiwatig kung nasaan siya? Panipi. Kahit na hindi niya ito sinabi, si Gerald ay pinapanatili ang mga tab sa lahat ng oras na si Aiden ay nanatili sa tabi niya upang matulungan siya. Sa pag-iisip, ngayon na kailangan ni Aiden ng kanyang tulong, tiyak na ipahiram ni Gerald ang kanyang tulong. Anuman, pagkatapos ay umiling si Aiden bago sabihin, sa kasamaang palad, hindi. Sinabi lang niya sa akin na nawala si Miss Lawrence sa Yanam, at na ang mga Lawrences ay hindi nagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa lahat ng ito. Panipi. Nakikita ko, well, alinman siya ay nakuha ng grubs, o maaaring hindi siya nasa Yanam, sagot ni Gerald habang pinaliit niya ang kanyang mga mata. Iyon din ang iniisip ko, ungol ni Aiden ng isang buntong hininga. Pagkatapos ay simulan ang pagsisiyasat sa manor ng pamilya ng grub, sagot ni Gerald sa isang walang magawa na tono. Dahil pinatay niya si Frey noon, walang ibang tao sa pamilyang Grub ang dapat magkaroon ng mga pang-uutos na motibo laban kay Lindsay. Kahit na iyon ang kaso, wala talaga silang ibang mga nangunguna sa ngayon, kaya maaari rin nilang itanong ang mga Grubs tungkol dito. At ang mga sinaunang pagkasira. Tanong ni Aiden, pakiramdam na medyo nahihiya dahil sa pagkaantala sa mga layunin ni Gerald. Ay save muna natin si Miss Lawrence, sagot ni Gerald ng kaunting alo ng kanyang kamay. Novel drama. Sa kanilang isipan na binubuo, ang duo pagkatapos ay umalis kaagad sa hotel. Sa kanilang paglabas, siniguro ni Gerald na magpadala ng isang text message sa Master Ghost, na nagpapaliwanag sa gist kung saan siya at si Aiden. Bukod sa pagsasabi sa kanya na ibalik ang mensahe kina Fujiko at Jobson, sinabi rin ni Gerald na babalik sila kaagad kung pinamamahalaang nila na mailigtas si Lindsay. Kabanata 2264. Kahit na umuulan na ng edad, ang ulan ay tila mas mabigat habang ang duo ay sumakay sa kanilang sasakyan. Yamang ang mga sundalong Yanam ay nagpapatrolya pa rin sa lugar, ang pangalawa ay nakita nila sina Gerald at Aiden na umalis, ang isa sa kanila ay agad na naiulat ang sitwasyon sa kanilang superior. Samantala, si Carter ay natutulog ng maayos sa loob ng silid pahingahan ng pinuno. Matapos malaman na wala si Gerald dito upang maging sanhi ng kaguluhan, napalaya si Carter na inanyayahan niya ang ilang mga executive na uminom kasama niya ang gabi bago, na ipinaliwanag kung bakit siya ay nasa komportableng pagtulog. Gayunpaman, ang taong hilik ay biglang nagising nang sumabog ang kanyang butler sa pintuan, malumanay na nanginginig ang natutulog na katawan ni Carter habang siya ay nagsabi, "Be bad news, Kapitan." Nakakainis na bigla siyang nagising, sumigaw si Carter, "Nawala. Kapitan." Si Gerald at ang sundalo ng Special na Forces mula sa Weston ay umalis na sa hotel. Dapat ba nating ipadala ang ating mga kalalakihan upang pagmasdan sila? Sumagot ang butler na hindi natatakot sa hindi bababasa. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, tiyak na magpadala ang mga butler sa mga tao pagkatapos ng duo nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot ni Carter. Gayunpaman, dahil si Carter ay tila may sariling mga paraan ng pakikitungo kay Gerald, pinigilan ng butler dahil nag-aalala siya na ang pagpapadala ng kanilang mga kalalakihan sa buntot na si Gerald ay kalaunan ay masisira ang lahat. Pag-usapan lang natin ito sa sandaling ako ay. Sa sinabi nito, kung hindi ka mawawala ngayon, ikaw ay para sa isang mundo ng problema. Ungol Carter. Dahil hindi pa siya lubos na matino, hindi niya talaga narinig ang sinabi ng kanyang butler. Sa kanya, ang lahat ay simpleng gibberish. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Kapitan. Si Gerald at ang kanyang kaalyado ay umalis sa hotel. Sagot ng butler na walang pagpipilian kundi upang itaas ang kanyang tinig ng kaunti. Nagkorting ka ba ng kamatayan? Umungol si Carter habang siya ay nag-fish para sa kanyang pistol na sa pamamagitan ng kanyang kama bago pinuntirya ito sa butler. Ay iiwan ko kaagad. Sumigaw ang butler bago sumakay sa labas ng silid. Habang alam niya na ang kalahati ng gising na si Carter ay hindi nakuha ang mensahe, ang butler ay hindi malapit na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang maabot ang kanyang punto. Alam na matagumpay niyang tinanggal ang malakas na butler, pagkatapos ay itinapon ni Carter ang kanyang pistol sa sahig bago nakahiga muli sa kama. Hindi nagtagal bago maipagpatuloy ang kanyang hilik. Bumalik sa panig ni Gerald, siya at si Aiden ay nagpatuloy na bumilis patungo sa manor ng pamilya Grub. Kahit na ang mga wipers ay gumagawa ng kanilang makakaya upang malinis ang salamin ng hangin, ang ulan ay ganap na nakakatakot.
Hindi nais na ipagsapalaran ang pag-crash ng sasakyan dahil halos hindi niya makita ang kalsada sa puntong ito, walang pagpipilian si Gerald kundi mapabagal ang kotse. Nakatitig sa mabangis na pag-ulan sa labas ng kanyang bintana, sinenyasan si Aiden na tanungin, sa palagay mo ba ay nasa panganib si Miss Lawrence, Gerald? Alam mo na hindi ko masasagot iyon, sagot ni Gerald habang nakatuon siya sa kalsada. Matapat kung hindi ito isang misyon upang mailigtas ang interes ng pag-ibig ng kanyang kaibigan, hindi rin isinasaalang-alang ni Gerald ang pagmamaneho sa panahon na ito. Nakikita ko pa rin, dahil tinanggal namin ang biktima, dapat siya ay maayos kung siya ay kasalukuyang kasama ng grubs. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagiging mabuting kaibigan ng kanyang ama, si Lucian ay din ang ninong ni Miss Lawrence. Sa pag-iisip nito, inaasahan kong naruroon siya at nasira lang ang telepono niya o hindi pa niya ito tinitingnan, ungol ni Aidan. Iyon ay para sa pinakamahusay, sagot ni Gerald na may pag-urong. Kabanata 2265. Gerald Crawford, ang lihim o hindi nakikita na mayaman na kabanata 2265 habang ang paglalakbay sa Grove Manor ay dapat na tumagal ng 3 oras sa karamihan, natapos ito hanggang sa 5 oras dahil sa malakas na ulan. Sa sinabi nito, malapit na sa tanghali ng oras na nakarating sila sa Manor. Matapos parking ang kotse, sinuri ni Gerald ang kanyang telepono at nakita ni Master Ghost ang kanyang mensahe. Natutuwa na sinabi din ni Master Ghost na ibabalik niya ang mensahe sa iba, malapit nang umalis si Gerald sa kotse nang bigla niyang napansin ang isang lingkod na tumatakbo papunta sa kanya ng isang payong. Ang paglabas ng kanyang kamay na humahawak sa isang nakatiklop na payong, tinanong ng alipin, "Magandang araw, Ginoo. Maaari ko bang malaman kung bakit ka narito?" Panipi. "Naghahanap ako para kay G. Grub upang talakayin ang isang bagay," sagot ni Gerald habang kinuha niya ang payong at binuksan ito. Novel drama. Kapag si Aiden ay nasa ilalim din ng payong ni Gerald, ngumiti ang lingkod bago magtanong, "Patawarin mo ako, ngunit alin sa G? Grub ang maaari mong tinutukoy." Bukod sa live sa manugang at manugang na babae, ang karamihan sa mga taong naninirahan doon ay mga grubs. Mga ad sa pamamagitan ng pop future. "Lucian," sagot ni Gerald sa isang mahinahon na tono. "Oh, narito ka upang matugunan ang guro." Sumagot ang nakagulat na lingkod na mabilis na itinuwid ang kanyang likuran upang lumitaw ng mas magalang. "Nasa loob ba siya? Kung hindi siya, hindi na kailangang i-ring siya. Maghihintay lang kami dito ng kaunti," sabi ni Gerald habang nagsimulang maglakad si Aiden sa Manor. Nasa loob siya. Sa kung gaano kabigat ang ulan ngayon, wala siyang ibang mga bisita na bumibisita din, paliwanag ng butler habang ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi man lang ng ahas na tumingin kay Gerald sa mata. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang mga kabataan ay nang ahas na lumapit, ngunit tinawag pa niya ang kanyang Panginoon na pangalan. Ang lahat ng iyon ay maaaring mga hulugan lamang na si Gerald ay nagmamay-ari ng isang mataas na katayuan o siya ay isang tao na sineseryoso ng kanyang Panginoon. "Ihatid mo kami sa kanya," sagot ni Gerald. Gamit nito, agad na pinangunahan ng lingkod ang dalawa sa silid ng pagtanggap, kung saan agad silang nagsilbi ng ilang mainit na tsaa. Maya-maya pa, si Aiden na may mga ant sa kanyang pantalon ay hindi makakatulong ngunit sabihin. Tumingin ako sa paligid. Kung si Lindsay ay talagang nakalock dito, kukunin niya ang bawat pagkakataon na maghanap siya sa kanya. Mga ad sa pamamagitan ng pop future. Sumimangot ng bahagya, sumagot si Gerald, manatiling nakaupo dito. Sigurado akong darating siya sa lalong madaling panahon. Panipi. Ngunit nag-aalala ako tungkol sa kaligtasan ni Miss Lawrence. Grumbled Aiden habang tinitigan niya ang bintana. Hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapalm sa lahat, ang ulan ay napakabigat na halos hindi niya makita ang isang bagay. Kahit na narito siya, hindi ba natin na-alerto ang kaaway sa pamamagitan ng pagpapakita sa ating sarili? Kung nagsisimula ka ng maghanap ngayon, hindi mo ba ito mas malinaw na hinahanap namin siya? Sagot ni Gerald habang hinuhubaran niya ang kanyang tsaa. Hindi ko naisip iyon, ungol ni Aiden habang mabilis siyang huminahon. Natutuwa ako na napagtanto mo. Ngayon bumalik dito at magkaroon ng iyong tsaa habang mainit ito, sagot ni Gerald habang hinahawakan niya ang cup para sa kanya. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, si Lucian sa ilalim ng gabay ng kanyang lingkod ay makikita na pumapasok sa silid ng pagtanggap. Kahit na ang kanyang pantalon ay nalubog sa tubig ulan, parang hindi siya nagmamalasakit, lalo na nang makita niya si Gerald. Agad na sumisira sa isang ngiti, pagkatapos ay lumakad si Lucian kay Gerald, ang kanyang kamay ay pinalawak habang nagsasabing, "At narito naisip ko na ang aking lingkod ay kideng nang sinabi niyang narito ka. Ito ay isang habang, G. Grub," sagot ni Gerald habang nagsimula siyang maglakad patungo sa masigasig na tao. Sa totoo lang,
pa rin, bakit ka bumalik sa lalong madaling panahon? Mayroon ka bang ilang mga gawain upang dumalo? O kaya ba, pinamamahalaang mong maunawaan ang kahulugan sa likod ng salamin ng debosyon at narito ka upang ibalik ito? Tanong ni Lucian habang inalog niya ang kamay ni Gerald. Masyado kang nag-iisip sa akin, G. Grub. Walang paraan na makikita ko ang salamin ng mabilis. Ang katotohanan ay sinabihan, hindi ko pa rin maskrat ang ibabaw ng mga lihim ng salamin. Sagot ni Gerald habang umiling-iling siya ng tawa. Kabanata 2266. Gerald Crawford, ang lihim o hindi nakikita na mayaman na kabanata 2266 ang katotohanan ay, hindi rin tiningnan ni Gerald ang salamin ng debosyon mula sa ikalawang nakuha niya ito. Siya ay simpleng naging abala upang malutas ang mga misteryo nito. Ano pa, ang salamin ay hindi eksaktong mahalaga tulad ng nais ni Lucian na maniwala, kahit na mas alam ni Gerald kaysa sabihin sa kanya iyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang galit na si Lucian ay mag-spell lamang ng mas maraming problema para sa kanya. O mangyaring, pambihira ang iyong talento, mister. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang unang tao na nakukuha ang salamin mula sa Yumib. Dahil nakakuha ka pa ng pagkilala mula sa aking mga ninuno, may dahilan ako na paniwalaan na oras na lamang bago mo alisan ang mga misteryo nito, ipinahayag ni Lucian habang inalog niya ang kanyang ulo, na malinaw na pinagkakatiwalaan niya ang pagpili ng salamin ng debosyon. Mga ad sa pamamagitan ng Pop Future. Huwag kang mag-alala, tiyak na ibabahagi ko kung ano ang namamalagi sa loob ng Mirror IFI na pinamamahalaan ang code, sagot ni Gerald na may masigasig na pagtawa. Kung pinamamahalaan mo ito, tunay kang magiging isang mahusay na benefactor sa aking pamilya. Ipinahayag na si Lucian, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Ayon sa mga talaan ng mga ninuno ng kanyang pamilya, ang sinumang nagawang maunawaan ang kahulugan ng salamin ay makakakuha ng kataas-taasang kasanayan at paglilinang na magbibigay sa kanila ng mas madaling pag-akses sa pagiging isang nangungunang magsasaka. Sa sinabi nito, kung nagtagumpay si Gerald sa pag-decode ng salamin, kung gayon ang Grubs ay madaling maging pinakamalaking at pinakamalakas na pamilya sa kabuuan ng Yanam. Sa totoo lang, dahil ang lahat ng mga magsasaka sa kanilang pamilya ay maaaring ma-maximize ang kanilang paglilinang noon, kalimutan si Yanam, sila ang magiging pinakamalakas na pamilya na nagtatanim sa paglilinang. Mga ad sa pamamagitan ng Pop Future. Anuman, sumagot si Gerald, ito ay isang karangalan na bibigyan ng pagkakataon na siyasatin ang salamin na ito. Sa buong kanilang pag-uusap, pinanatili ni Gerald ang mga tab sa mga ekspresyon ni Lucian. Bukod sa kaguluhan, gayunpaman, hindi makikilala ni Gerald ang anumang iba pang mga hindi malinaw na mga ekspresyon, na nangangahulugang hindi inagaw ni Lucian si Lindsay. Kahit na iyon ang kaso, hindi iyon nangangahulugan na ang iba pang mga Grubs ay hindi nagawa ang gawa. Ano man ang kaso, nang marinig iyon, hindi makakatulong si Lucian ngunit binigkas, tunay na ikaw ang maswerteng bituin ng aking pamilya, Mr. Novel Drama. Pinagpapasukan mo ako. Kung saan, mayroon bang mga kakaibang insidente na nangyari sa loob ng iyong pamilya kamakailan? Tanong ni Gerald. Ang lahat ay normal hanggat nababahala ako, matapat, bumalik ka na ba upang makitungo sa mga gawain ng aking pamilya, mister? Nag-aalala ba ito sa yungib o salamin? Sagot ni Lucian pagkatapos mag-isip ng kaunti. Sabihin lang natin na bumalik ako upang maghanap ng isang bagay, kahit na hindi ito nababahala sa iyong pamilya. Huwag ibagsak ang aking naunang tanong, sagot ni Gerald ng isang kamay ng kanyang kamay, hindi nais na hindi sinasadyang banggitin na narito siya upang siyasatin ang pagkawala ni Lindsay. Nakikita ko, natakot ka sa akin sandali doon. Gayunpaman, may isa pang bagay na nais kong pag-usapan sa iyo, ungol ni Lucian matapos ang paghagupit ng isang hininga. Ito ay isang bagay na natanto niya kaagad pagkatapos umalis si Gerald noon. Kabanata 2267. Magpatuloy, sagot ni Gerald habang siya ay pansamantalang tinitingnan ang malakas na pag-ulan sa labas. Well, sigurado ako na alam mo ang aking anak na pinagtibay, si Frey, di ba? Kita mo, ito ay mga edad mula noong huling nakita ko siya, parang nawawala na lang siya sa manipis na hangin. Hindi ito makakatulong sa hanggang sa alam ko, wala siyang mga hindi pagkakaunawaan sa aking iba pang mga miyembro ng pamilya. Sa sinabi nito, nagtataka ako kung nakulong ka sa kanya, binulong ni Lucian na may bahagyang pagsimangot. Sa kanyang paghahanap para kay Frey, hindi lamang hinanap ni Lucian ang bawat nook at cranny ng kanyang manor, ngunit napunta pa siya sa lahat ng mga lugar na karaniwang pinuntahan ni Frey. Impyerno, bukod sa pakikipagtagpo sa mga kaibigan ni Frey, ginamit din niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon upang hanapin ang kanyang anak na hindi mapakinabangan kahit na matapos ang 2 buong buwan. Frey! Tanong ni Gerald sa isang mahinahon na tono, kahit na matapat, hindi niya maiwasang malungkot para kay Lucian.
Pagkatapos ng lahat, pinatay niya si Frey sa kuweba na iyon, at sigurado si Gerald na hindi man lang nanatili si Frey. Gayunpaman, upang isipin na si Lucian ang makapangyarihang Panginoon ng pamilyang Grubb ay magtatapos sa pag-ampon ng isang masamang anak na lalaki, kung gaano kakaawa. Oo, habang una akong nag-alinlangan na nakilala niya ang isang aksidente o inagaw, pagkatapos ng matagal, gusto ko lang ng balita tungkol sa kanya, anumang balita, ungol ni Lucian, ang kanyang mga mata ngayon ay medyo pula at luha. Hindi maipahayag ang katotohanan na si Lucian, sumagot lang si Gerald. Mag-iingat ako para sa kanya. Kung naririnig ko ang anumang bagay tungkol kay Frey, tiyak na ipagbigay alam ko sa iyo. Panipi. Pinahahalagahan ko ito. Gayunpaman, may pakiramdam ako na marahil ay pinatay siya ng isang aksidente sa isang lugar, kahit na iyon ang kaso, kailangan ko pa ring hanapin ang kanyang bangkay upang mabigyan siya ng wastong libing, sabi ni Lucian dati. Napabuntong hininga. Malinaw na wala na siyang pag-asa na ang kanyang anak ay buhay, at sinasabi lamang niya ang lahat ng ito upang mailabas ito sa kanyang system. Sumasang-ayon ako. Tulad ng pagpunta sa Weston Customs, ang lahat ng mga patay na individual ay kailangang ilibing, sagot ni Gerald. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay pinunasan ni Lucian ang kanyang luha bago tumingin kay Gerald at nagsasabing. Alinmang paraan, manatili dito hanggang sa mawala ang ulan, mapanganib na magmaneho sa gayong nakakatakot na panahon, na pinag-uusapan kung saan, sinabi mong narito ka upang maghanap ng isang bagay, di ba? Sabihin mo sa akin kung ano ito. Kinukuha ko ang aking mga kalalakihan upang makuha ito para sa iyo. Panipi. Madali kong makuha ito, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Ano man ang kaso, pag-usapan natin ito sa sandaling huminto ang ulan sa loob ng ilang araw, sagot ni Gerald habang siya ay tumingin sa labas. Ilang araw talaga, well, parang hindi ito papayagan ng ulan anumang oras sa lalong madaling panahon, bakit hindi manatili dito pansamantala? Kukunin ko ang aking butler upang linisin ang ilan sa aming mga silid ng panauhin mamaya. Gayon din, marahil ay hinihimok ka ng ilang sandali upang makarating dito, tama. Dapat kang magutom. Kukunin ko ang aking mga chef upang maghanda ng isang bagay para sa amin ng tama na ito. Makakain lang tayo sa silid ng pagtanggap, sabi ni Lucian na may banayad ng ngiti. Ang pagdating ni Gerald ay matapat na naging pinakamahusay na bagay na nangyari sa kanya sa mga nakaraang araw. Magugulo ako sa iyo noon, G. Grubb, sagot ni Gerald habang pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa harap ni Lucian. O mangyaring, wala kang problema. Ang katotohanan ay sinabihan, natutuwa ako na mananatili ka rito. Sagot ni Lucian ng isang alon ng kanyang kamay. Tulad ng nangyari, ang pag-uugali ni Lucian ay sumailalim sa pagbabago mula nang mawala si Frey. Bueno, mukhang mananatili kami dito sa susunod na mga araw, Aiden, sabi ni Gerald habang siya ay lumingon sa nakamamatay na batang lalaki. Mabilis na nag-snap mula rito, sumagot lang si Aiden nang may tumango. Hindi nagtagal bago magsimulang lumitaw ang mga tagapaglingkod na may maraming pinggan. Upang ipagdiwang ang pagdating ni Gerald, nakuha pa ni Lucian ang kanyang espesyal na alak, at natagpuan ng trio ang kanilang sarili na nasisiyahan sa kanilang pagkain sa silid ng pagtanggap habang patuloy na nagbubuhos ang ulan sa labas. Kapag tapos na sila sa kanilang mga pagkain, tumungo sina Gerald at Aiden sa kanilang mga silid ng panauhin na lubusang natagilid. Ang pangalawang Aiden ay isinara ang pintuan sa likuran niya, agad siyang lumapit kay Gerald bago bumulong, sa palagay mo ba nalaman ni Lucian na mawala si Lindsay? Palakihin ang kanyang mga mata, naisip ni Gerald ng ilang sandali bago sumagot. Hindi sa palagay ko, hindi. Kabanata 2268. Nakikita ko, pa rin, magsimulang mag-imbestiga ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi alam ito ni Lucian, ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay lubos na kainahinala. Ang mas mahaba ay hindi tayo gumawa ng isang paglipat, mas mataas ang mga pagkakataon ni Miss Lawrence na nasa panganib. Ipinahayag ni Aiden na hindi man lang nag-abala sa pagbulong. Kahit na ang malakas na pag-ulan ay nakamask ng kanyang tinig, hindi nito binago ang katotohanan na iminungkahi ng kanyang tono na nais niyang i-flip sa buong manor upang makita kung naruroon si Lindsay. Sumimangot ng bahagya, sumagot si Gerald, kalmayin mo ang iyong sarili. Tulad ng impyerno kaya ko. Kung natapos ni Miss Lawrence ang pag-agaw sa isang tulad ni Frey, tiyak na masisira siya. Grumbled Aiden na may isang buntong hininga. At iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat kang manatiling kalmado. Paano mo siya may save sa isang hindi malinaw na isip? Sagot ni Gerald na alam kung ano ang nadama ni Aiden. Pagkatapos ng lahat, mas nababahala siya kaysa kay Aiden pabalik ng unang makuha si Mila. Tulad ng matututunan ni Gerald, hanggang sa pinakalman niya ang kanyang sarili, hindi na niya malulutas ang kanyang mga problema.
Sa kabutihang palad, pinamamahalaang niya na dahan-daang kalmado ang kanyang sarili sa paglipas ng panahon. Ano man ang kaso, alam na ang kahulugan ng mga salita ni Gerald, pagkatapos ay ibinaba ni Aiden ang kanyang ulo ng isang buntong hininga bago sabihin sa isang nagbitiw na tono, "Fine, susubukan kong manatiling kalmado." Ate boy, ngayon, isipin natin ito. Kung ito ay talagang isang grab na inagaw si Lindsay, sino ang magiging punong suspect namin? Tanong ni Gerald na bahagyang malakas dahil sa pag-crash ng ulan habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kalalakihan ni Frey, sagot ni Aiden halos agad. Isinasaalang-alang na niya ang posibilidad na iyon habang nasa sasakyan pa rin sila. Habang ang tunog nila ay tulad ng pinakaposible na mga sospek, bakit nais nilang makuha siya sa unang lugar? Sabi ni Gerald na may tumango. Iyon. Hindi ko masabi na sigurado, binulong ni Aiden habang umiling-iling siya. Malinaw na hindi niya naisip na mas maaga pa. Una, ang mga kalalakihan ni Frey ay sinundan lamang siya sa una dahil sa mga order ni Frey. Ngayon na siya ay namatay at ang mga miyembro ng pamilyang Grubb ay walang ideya kung saan siya napunta, bakit biglang nais ng kanyang mga subordinate. Sagot ni Gerald. Ibig kong sabihin, kapag si Frey ay malapit ng ma-deflower sa kanya sa gabing iyon, maraming mga tauhan ang kasama niya. Sigurado ako kahit papaano ang ilan sa kanila ay nagnanais para sa kanya, sa akin, na nag-iisa lamang ang dahilan para sa kanila na makidnap. Sabi ni Aiden habang naalala niya ang mga kaganapan sa gabing iyon. Habang tiyak na isang posibilidad ito, mababa ito. Bukod dito, karamihan lamang ang haka-haka, sagot ni Gerald na may tumango. Kung gayon, saan sa palagay mo nawala si Lindsay? Tanong ng nakakagulat na Aiden. Para sa isa, hindi ko akalain na ang Grubbs ay may kinalaman sa kanyang pagkawala. Gayunpaman, mayroon akong pakiramdam na mayroon silang iba pang mga isyo na hindi nila iniulat sa iyong superior, sagot ni Gerald habang pinaliit niya ang kanyang mga mata. Iba pang mga problema. Pag-isipan mo ito, pabalik ng makipag-ugnay sa akin ang aking superior, sinabi niya sa akin na sinabi lamang sa kanya ng Grubbs na si Lindsay ay nawala sa kanyang pagbabalik sa Yanem at wala pa, ungol ni Aiden, na nagsisimula ng makaramdam ng maliwanagan. Si Lindsay ay hindi tanga, Aiden. Matapos ang pangyayaring iyon, naniniwala ako na naiulat niya ang anumang kasunod na paglalakbay na ginawa niya sa kanyang pamilya. Ano pa, may mataas na pagkakataon na gumawa siya ng sapat na paghahanda bago makarating sa manor ng pamilyang Grubb. Sa pag-iisip ng lahat, walang paraan na maaaring maganap ang isang katulad na insidente, sagot ni Gerald na may malabong ngiti, na nakikita na sa wakas ay nagsisimula nang makita ni Aiden ang kanyang punto. Novel drama. Tama iyon. Dapat sinabi ni Lindsay sa kanyang pamilya bago lumapit. Bulalas ni Aiden na ngayon ay may bagong pananaw sa kaso. Bingo! Bagaman hindi natin alam kung nakalock siya sa manor o mayroon lamang siyang mga pangkalahatang problema sa pag-uulat muli, masasabi kong sigurado na ang mga Grubbs ay tiyak na nagtatago ng isang bagay sa amin, sagot ni Gerald habang binuksan niya ang bintana bago mag-ilaw ng isang sigarilyo. Kabanata 2269. Mula sa mga hitsura nito, ang malakas na pag-ulan ay hindi tumitigil sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Dapat ba nating tanungin ang mga miyembro ng pamilyang Grubb noon? Tanong ni Aiden habang pinupuno niya ang kanyang telepono, ganap na handa na makipag-ugnay sa kanyang superior. Gumawa muna tayo ng masusing pagsisiyasat dito. Gayunpaman, kung wala siya sa manor, kung gayon ang pangyayaring ito ay tiyak na mas komplikado kaysa sa una nating naisip. Ang Grubbs ay maaaring natatakot sa ibang partido na magpapaliwanag kung bakit sila nanatiling tahimik tungkol dito, o may ilan pang dahilan na hindi pa tayo nakikita, sagot ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay laban sa windows habang nakatitig sa labas. Ang Grubbs ay tunay na isang kagiliw-giliw na bangkos na wala si Lindsay ngunit tumanggi pa rin silang ibunyag ito. Masisiyahan lang ba sila sa sandaling may masamang mangyari? Ang ungol na si Aiden habang sinaksak niya ang kanyang kamao laban sa isang mesa, na nagtataka kung ano ang nararanasan ni Lindsay ngayon. Kung natapos siya na marumi ng isang tulad ni Frey, si Aiden ay hindi laban sa pagpatay sa salarin. Hindi ko masabi na sigurado, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya, na malinaw na kahit na wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng mga Grubbs at kung bakit nila gagawin ang gawa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Aiden habang naglalakad siya patungong Gerald. Kumuha muna tayo ng pagsubok. Susubukan kong kumuha ng ilang impormasyon sa Lucian bukas. Inaasahan na linisin nito ang aming mga hinala sa pamilya, sagot ni Gerald habang itinatapon niya ang kanyang sigarilyo sa ulan. Alam na marahil iyon ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos, tumango lamang si Aiden bilang tugon. Mabilis na sa susunod na araw, ang ulan ay tila hindi nagpapahintulot sa lahat.
Sa katunayan, kung hindi sinuri ni Gerald ang oras at napagtanto na ito ay 8 na, tiyak na ipagpalagay niya na nasa kalagitnaan pa rin ng gabi kung gaano kadilim ito sa labas. Hindi alintana, matapos na malinis ang kanyang sarili, agad na tumungo si Gerald upang hanapin si Lucian. Kapag nagkita sila, inanyayahan ni Lucian si Gerald para sa agahan. Di nagtagal, ang dalawa ay nakaupo sa tapat ng bawat isa habang ang mga tagapaglingkod ay naghahain sa kanila ng kanilang pagkain. Nakakagat sa isang tinapay, pagkatapos ay lumingon si Lucian upang tumingin kay Gerald bago magtanong, kaya, nagkaroon ng magandang pahinga. Ang ulan ay medyo malakas para sa aking panlasa, ngunit karamihan ay natutulog ako ng maayos, sagot ni Gerald ng may ngiti, siguraduhing maingat na obserbahan ang anumang mga pagbabago sa ekspresyon ni Lucian sa buong oras. Sa kasamaang palad ay umuulan ang mga pusa at aso sa susunod na mga araw. Gayunpaman, nangangahulugan ito na mananatili ka ng mas mahaba dito. Ang katotohanan ay sinabihan, ito ang pinakamahabang panahon mula nang magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng agahan kasama ang isang kabataan mula nang mawala si Frey, ungol ni Lucian na may buntong hininga. Kahit na alam niya ang masamang gawin ni Frey, si Frey pa rin ang na anak ni Lucian. Sa isang paraan, ito ang kanyang kasalanan mula nang masira niya si Frey ng isang bata. Impyerno, ipinangako pa niya na gawin siyang tagapagmana ng pamilya. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ayaw niya kay Frey. Sa totoo lang, tiyak na mahuhulog si Lucian sa mas malalim na pagkalungkot sa ngayon kung hindi pa ito para sa katotohanan na kailangan pa rin niyang alagaan ang kanyang malaking pamilya. Nakikita ko, maaari mo ba akong aidtalye sa insidente? Tanong ni Gerald na naghihintay kay Lucian na ilabas ito. Hindi ko alam ang aking sarili, kahit na tila nawala siya hindi masyadong nagtagal pagkatapos mong umalis sa iyo, sagot ni Lucian na mukhang partikular na nalulungkot sa tuwing kailangan niyang pag-usapan si Frey. Gaano kakapos palad, sabi ni Gerald, dalubhasa na nagpapanggap na wala siyang alam. Sa katunayan, makalipas ang halos 1 linggo ng pagtatangka na makipag-ugnay sa kanya upang hindi mapakinabangan, sa wakas ay naghain ako ng ulat ng pulisya upang siyasatin ang kanyang paglaho. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko, tila siya ay nawala sa manipis na hangin, sagot ni Lucian na may mabigat na buntong hininga. Kabanata 2270. Wala bang mga pahiwatig na naiwan sa lahat? Tanong ni Gerald na ngayon ay sigurado na si Lucian ay walang kinalaman sa pagkawala ni Lindsay. Pagkatapos ng lahat, hindi ipinahayag ni Lucian ang anumang mga kakaibang ekspresyon sa kanilang pag-uusap. Kung mayroon man, makikita namin ang mga ito sa nakalipas. Ano ang isang trahedya, hindi lamang hindi ko alam kung patay o buhay ang aking anak, ngunit kahit na siya ay ipinasa, hindi ko mahahanap ang kanyang bangkay. Ito ay tunay na nalulumbay dahil makakakuha ng mga bagay, ungol ni Lucian habang umiling-iling siya. Naisaalang-alang mo ba ang pagtatanong sa mga subordinate ni Frey? Pagkatapos ng lahat, sila ay pinakamalapit sa kanya upang magkaroon sila ng ideya kung ano ang nangyari sa kanya, sagot ni Gerald habang kinakantot niya ang kanyang baba. Tinanong ko sila ng maraming okasyon, ngunit sa tuwing ginagawa ko, ang kanilang mga tugon ay nanatiling pareho. Mahalaga, lahat ng mga ito ay nagsabi na pagkatapos umalis si Frey isang hapon, tumigil siya na makipag-ugnay sa anuman sa kanila. Iyon ay marahil sa araw na nawala siya, sabi ni Lucian na isinasaalang-alang na ang lahat na iminungkahi ni Gerald, na maliwanag na nawala na siyang lahat upang mahanap ang kanyang anak. Nakikita ko, sagot ni Gerald na may hininga. Well, wala akong pag-asa na siya ay buhay sa puntong ito, kaya umaasa lamang ako na maaari ko siyang ilibing. Gayunpaman, ang paglibing sa ibang bansa ay medyo nakasimangot sa amin ng mga kanluran, sabi ni Lucian habang umiling-iling siya. Ito ay simpleng karma, binulong ni Gerald sa kanyang sarili. Halika ulit, tanong ni Lucian na tunay na hindi nahuli ang sinabi ni Gerald. Oh, sinabi ko na ito ay isang awa. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapagmana ng iyong pamilya, hindi. Gerald. Siya ay, kahit na siya ang aking pinagtibay na anak, ang kanyang pagkatao at pag-uugali ay higit na natitirang kumpara sa aking mga anak na biological, tinutulungan niya akong pamahalaan ang aking negosyo sa pamilya ng maraming mga nakaraang taon, alam mo. At sa pagkakaalam ko, hindi siya nagkamali. Malapit ko na sabihin sa kanya na siya ay magiging tagapagmana ng mga grubs din, ngunit sayang, tinapos niya ang pagkawala ng mukha ng lupa. Muttered Lucian sa isang walang magawa na tono. Tunay na isang awa, paulit-ulit na Gerald. Well, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kanya, na pinag-uusapan kung saan, magkakaroon ng isang lokal na auction sa loob ng ilang araw. Maaari kitang dalhin doon kung gusto mo, sagot ni Lucian na ayaw ng labis na malungkot sa harap ng kanyang panauhin. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanyang anak na lalaki ay marahil ay namatay, ang katotohanan na si Gerald ay bumalik ay nangangahulugang hindi lahat ay lahat ng kapahamakan at kadiliman.
Tulad ng sinabi ng kanyang butler, tunay na ito ang tamang pagpipilian para sa kanya na ibigay ang salamin ng debosyon kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya nagtiwala na si Gerald ay hindi tatakbo kasama ang kayamanan ng kanyang pamilya, ngunit naniniwala rin siya na sa kalaunan ay ibabahagi ng kabataan ang kanyang mga natuklasan sa sandaling pinutok ni Gerald ang code ng salamin. Sa puntong iyon, ang lahat sa kanyang pamilya ay walang alinlangan na mapagbuti ang kanilang paglilinang, at tunay na inaasahan ni Lucian na makakatulong ito na manganak ng higit pang mga natitirang kabataan tulad ni Frey na susubukan ang kanilang makakaya na maging bahagi ng pamilya. Alinmang paraan, nang marinig iyon, si Gerald ay umiwas ng ulo bago sabihin, hindi ako interesado sa mga auction. Well, hindi ito isang ordinaryong auction sa anumang paraan. Ito talaga ang pinakamalaking auction ng kaharian ng paglilinang na gaganapin isang beses tuwing 5 taon. Gamit ang sinabi, maraming mga bihirang kayamanan ang naroroon, at kung ikaw ay maswerteng, maaari mong makuha ang iyong mga kamay. Ipinaliwanag ni Lucian. Oh, ang pinakamalaking sinasabi mo, sagot ni Gerald habang nagtaas siya ng kaunting kilay. Tama iyon. Basta alam mo, si G. Lawrence ay darating din. Pag-isipan mo ito, halos 20 taon mula nang huling nakilala ko siya, sa sinabi nito, ang pagkikita ni Lindsay noon ay tunay na isang pambukas ng mata. Upang isipin na ang 2 dekada ay lumipas sa isang mata, ungol ni Lucian na may buntong hininga. Sa pagbanggit ng pamilyang Lawrence, huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, kung tama sa iyo, maaari mo bang sagutin ang isang katanungan tungkol sa akin? Kabanata 2271. Siyempre, magtanong. Sagot ni Lucian na may tumango. Well, Miss Lindsay, hindi na siya bumalik mula nang umalis siya, tama? Tanong ni Gerald na may bahagyang pagsimangot kahit na matapos makipag-usap ng 2 beses kay Lucian tungkol dito, nadama niya na ang tao ay tunay na hindi alam ang isang bagay tungkol sa lahat ng ito. Ano pa, sa kung gaano kamahal ang sinabi niya kay Lindsay, mahirap isipin na si Lucian na maging kanyang kidnapper. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng bumalak? Hindi ka ba at si Aiden ang mga sumama sa kanya? Sagot ni Lucian, malinaw na nagulat na marinig iyon. Nanginginig ang kanyang ulo, sumagot si Gerald, hindi, sinadya ko pagkatapos nito. Well, mula nang umalis ka ng magkasama, hindi na siya bumalik bukod sa, hindi kailanman nabanggit ni G. Lawrence ang anumang bagay tungkol sa pagpapadala ng kanyang magandang likod, ungol ni Lucian bilang tugon. Nakikita ko, kahit na, saan ito nanggaling? May nangyari ba kay Lindsay? Tanong ni Lucian sa isang seryosong tono. Siya, para sa isa, ay hindi ang pinuno ng pamilya nang wala. Sa kasamaang palad, oo, sagot ni Gerald. Ano, bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Sa totoo lang, paano pa siya namamahala upang mawala? Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya mayroon ka, isang tao na nagawa ang mataas na matatanda ng 3 pinakamalaking pamilya sa Yanam, ngunit mayroon din siyang Aiden ng isang espesyal na ahente ng puwersa sa kanyang tabi. Bulalas ni Lucian habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Nangyari ito matapos na ibalik siya ni Aidan. Tila, nakatanggap siya ng isang misyon mula sa kanyang pamilya at sinasabing bumalik sa iyong manor sa Yanam. Iyon ay kapag siya ay nawala, paliwanag ni Gerald sa isang walang malasakit na tono. Ngunit imposible iyon. Hindi man lang sinabi sa akin ni G. Lawrence na babalik si Lindsay. Tatawagan ko siya ng tama na ito upang tanungin kung ano talaga ang nangyari. Paano siya nawala sa kanyang paglalakbay dito? At bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa seryosong bagay na ito? Bulalas ni Lucian nang makarating siya sa kanyang mga paa bago makuha ang kanyang telepono. Hawakan mo ito, G. Grab. Sagot ni Gerald habang hinawakan niya ang braso ni Lucian. Sa lahat ng nararapat na paggalang, hindi lamang si G. Lawrence ang aking habambuhay na kaibigan, ngunit si Lindsay din ang aking pamangkin. Paano mo maaasahan na maghintay ako kung kailan may nangyari sa kanya? Bulalas ni Lucian na matapat na nababahala ngayon kumpara sa kung kailan niya pinag-uusapan si Frey. Kung ang mga bagay ay talagang simple, kung gayon ang mga Lawrences ay tiyak na ipagbigay alam sa iyo ang pangalawang Lindsay na umalis. Pagkatapos ng lahat, ginawa lamang niya itong ligtas na bumalik noon mula noong kasama niya si Aidan. Sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Sinasabi mo ba na ayaw ng mga Lawrences na malaman ko ang tungkol sa lahat? Tanong ni Lucian pagkatapos ng kaunting pag-pause. Novel drama. Habang hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mong dalawa, hinihinala kong mangyayari iyon. Pagkatapos ng lahat, nalaman lamang natin ang tungkol sa kanyang paglaho mula sa superior ni Aiden na siyang nag-iisa lamang sa mga Lawrences tungkol sa insidente.
Sa nasabing sinabi, si Aiden at ako ay dumating dito sa unang lugar upang siyasatin kung ang Grubs ay kasangkot sa kaso ni Lindsay, paliwanag ni Gerald sa sandaling huminahon si Lucian ng kaunti. Ano? Bakit sa mundo gagawin natin iyon? Hindi tulad ng mayroon siyang anumang partikular na mahalaga na kailangan namin, sagot ni Lucian habang matatag siyang umiling-iling. Kabanata 2272. Well, iyon ang dapat mangyari, sabi ni Gerald habang nagtaas siya ng kaunting kilay. Nagtatago ka ba ng iba pa sa akin, mister? Tanong ni Lucian, mausi sa tungkol sa tugon ni Gerald. Ang totoo, dati nang tinangka ni Frey na abalahin si Miss Lindsay, kahit na pinamamahalaan ko siyang pigilan sa oras, sagot ni Gerald habang tinitigan niya ang mga mata ni Lucian. Iyon ang B*****. Sigaw ni Lucian. Hindi ka ba pupunta kahit papaano pinaghihinalaan ako ng paninirang puri? Sagot ni Gerald na hindi makakatulong ngunit mag-chuckle. Sa kasamaang palad, habang si Frey ay mabuti sa karamihan ng mga bagay, ang isang bagay na masama sa kanya ay ang pagpipigil sa sarili. Hindi ko rin mabibilang kung gaano karaming mga batang babae ang sinaktan niya, at sa tuwing ang aking trabaho upang mabayaran ang mga ito, pa rin, isipin na talagang tinitingnan niya si Lindsay sa oras na ito, ang batang iyon ay talagang nawawala ng budi. Kung nagtagumpay siya, hindi ko akalain na magkaroon ako ng mukha upang matugunan si G. Lauren sa buong buhay ko. Ipinaliwanag ni Lucian na may malalim na buntong hininga. Nakikita ko, well, dahil nasa parehong pahina kami, inamin ko na una kong pinaghihinalaang ang mga salarin na maging mga kalalakihan ni Lucian. Gayunpaman, mula sa kung ano ang pinamamahalaan ko upang magtipon dito, naniniwala ako na maaaring hindi sila kasangkot sa oras na ito. Gayunpaman, dahil sinusubukan ng mga Lawrences na limitahan ang bilang ng mga taong nakakaalam tungkol sa kanyang pagkawala, may dahilan ako upang maniwala na ang kaso ay hindi masisira ng madali, sagot ni Gerald. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng ito, hindi lamang niya maiiwasan ang pagkabalisa ni Lucian, ngunit maaari niyang makuha ang mga Grubs na makakatulong din sa paghahanap kay Lindsay. Walang dahilan para sa kanya na dumating sa unang lugar. Gayon din, tulad ng sinabi mo, dapat na ipaalam sa akin ni G. Lawrence ang tungkol sa lahat ng ito, ano ang may tatago niya. Ungol ni Lucian habang pinag-isipan niya ang sitwasyon. Walang punto sa pag-brood sa ibabaw nito. Alinmang paraan, nais kong makipagkita sa mga kalalakihan ni Frey upang ganap kong mapamamahala ang iyong pamilya. Kapag nakumpirma ko na hindi sila kasangkot, maaari akong magtungo at magsimulang mag-imbestiga sa ibang lugar. Ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Gerald habang siya ay nagsindi ng isang sigarilyo. Wala akong problema doon, sagot ni Lucian bago pangingisda ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang butler. Kapag natagpuan ang kanyang mensahe, inilagay ni Lucian ang kanyang mga kamay sa mesa habang sinakian niya ang kanyang talino, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng mga minuto, nakita ng duo ang butler na tumatakbo kasama ang kanyang payong, kahit na ang malakas na pag-ulan ay pinamamahalaang pa rin na lubusang malubog ang kanyang pantalon. Hindi alintana, pagkatapos ng paglalakad at binigyan ng tumango si Gerald, sinenyasan ng butler na tanungin, tumawag ka, master. Sa katunayan, kumusta ang pagsisiyasat sa paglaho ni Frey? Tanong ni Lucian na may buntong hininga. Sa kasamaang palad, hindi kami gumawa ng pag-unlad kahit na matapos gamitin ang lahat ng mga koneksyon ng pamilya. Sa sinabi nito, mangyaring ihanda ang iyong sarili, master, sagot ng butler habang umiling-iling siya. Sa katunayan, bueno, inaasahan ko na ang pinakamasama. Alinmang paraan, tumawag sa mga kalalakihan ni Frey. Mayroon akong ilang mga bagay na hihilingin sa kanila, iniutos ni Lucian ng isang alon ng kanyang kamay. Ngunit master, tinanong na namin sila ng higit sa 10 beses ngayon, pagdaragdag na sa katotohanan na ipinangako mo sa kanila ang $1,000,000 na premyo kung pinamamahalaang nila na magbigay ng anumang mga pahiwatig, sigurado ako na sasabihin nila sa iyo ang anumang alam nila ngayon, binulong ng butler. Kabanata 2273. Hindi ito tungkol sa Frey, ito ay tungkol kay Lindsay. Tila nawala siya sa kanyang paglalakbay dito. Gayon din, dahil naabutan siya ni Frey dati, hiniling ni Gerald na lumapit ang kanyang mga tauhan upang makita kung kasangkot sila. Sagot ni Lucian na may buntong hininga. Nawala siya. Bulalas ng butler, malinaw na nabigla ng balita. Sa katunayan, gayon din, kung ang alinman sa kanyang mga tauhan ay tumanggi na dumating, tawagan ng pulisya na magsagawa ng paghahanap sa kanila. Kailangan nating tiyakin na ang paglaho ni Lindsay ay walang kinalaman sa aming pamilya. Inutusan si Lucian. Nodding bilang tugon, ang butler pagkatapos ay mabilis na umakyat sa lahat ng mga ito, sinabi sa kanila na magtipon doon.
Kapag siya ay tapos na, gayunpaman, ang butler ay hindi makakatulong ngunit magtanong, bakit hindi ko narinig na si Miss Lindsay ay darating, Master? Nalaman ko lang ito sa aking sarili, sagot ni Lucian. Kung iyon ang kaso, kung gayon bakit malalaman ng ibang mga miyembro ng pamilya tungkol dito? Maaari bang malaman ng isa sa mga grubs ang isang tao mula sa pamilyang Lawrence? Binulong ang butler habang kiniskis niya ang likuran ng kanyang ulo. Gumagawa ka ng isang patas na punto. Paano sa mundo nalaman nila ang tungkol dito sa harap natin? Bulalas ni Lucian. Mr. Grubb, tulad ng sinabi ko, ang paglaho ni Lindsay ay maaaring walang kinalaman sa iyong pamilya. Sa sinabi nito, hinihiling ko lamang na lumapit ang mga kalalakihan ni Frey upang kumpirmahin iyon, sagot ni Gerald. Kung maaari ko, maaari mo bang aitalye ang lahat ng nangyayari? Nagtataka lang ako kung paano biglang nawala si Miss Lindsay. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang kami ay na-notify ng maaga sa kanyang pagdating pabalik noon, ngunit ako rin. Alalahanin si Miss Lindsay na nakuha ng isang espesyal na ahente ng puwersa mula sa Weston sa huling oras na siya ay dumating, tanong ng butler, na nagtataka kung ano ang nagbago na humantong sa kanyang paglaho. Bueno, tila inalam ng Lawrences ang mga superior ni Aiden tungkol sa pagkawala ni Lindsay habang papunta siya sa iyong manor. Sa sinabi nito, nalaman lamang natin ang tungkol sa lahat ng ito sa pamamagitan ng mga superior ni Aidan. Alinmang paraan, bukod doon, ang mga Lawrences ay tila hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye, paliwanag ni Gerald. Gaano katindi ang kakaiba, sagot ng butler habang siya ay patuloy na kumamaw sa likod ng kanyang ulo. Ano man ang kaso, nawala si Lindsay sa loob ni Yanam, kaya kailangan nating hanapin siya. Umungol si Lucian habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Di nagtagal, ang mga kalalakihan ni Frey ay tumatakbo, ganap na nalubog sa ulan. Hindi alam kung bakit sila tinawag, sila ay tumayo lamang sa pintuan, naghihintay para sa isang bagay na sabihin ni Lucian. Gayunpaman, tinitigan lamang sila ni Lucian nang hindi nagsasabi ng isang salita, agad na nagiging sanhi ng lahat ng mga ito. Nagulo na ba sila? Ngunit hindi iyon. Pagkatapos ng lahat, mula nang mawala si Frey, hindi nila iniwan ang manor. Sa kalaunan, ang butler na natanto na si Lucian ay hindi sasabihin kahit ano sa lalong madaling panahon ay sinenyasan na sabihin, kaya, napagtanto mo ba ang lahat kung bakit ka tinawag? Hindi kami, sagot ng ilan sa mga kalalakihan habang umiling-iling sila. Gusto kong isaalang-alang ang lahat ng iyong nagawa sa mga nakaraang araw. Kung umamin ka sa paggawa ng mali, hindi ka mananagot. Gayunpaman, kung patuloy mong subukang panatilihing lihim ito, natatakot ako na ang mga kahihinatnan ay magiging kaitakot-takot, sabi ng butler. Kabanata 2274. Bingunit wala kaming nagawa. Nanatili kami sa manor sa buong oras na ito. Kung hindi ka naniniwala sa amin, maaari mong suriin ang footage ng pagsubaybay. Panipi. Ito ba ay tungkol sa young Master Frey? Mayroon bang balita tungkol sa kanya? Nagtanong sa mga natakot na lalaki habang sinubukan nilang alalahanin kung hindi sinasadyang nilabag nila ang alinman sa mga patakaran ng pamilya. Ilang araw na ang nakalilipas, Gerald. Tanong ni Lucian. Mga isang linggo na ang nakalilipas, sagot ni Gerald. Magpadala ng isang tao upang dumaan sa lahat ng mga footage ng pagsubaybay mula sa nakaraang linggo. Magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa sinumang umalis sa manor para sa mga personal na bagay sa nakaraang linggo. Inutusan si Lucian na hinihimok ang butler na magsimulang tumawag sa isang tao upang suriin ang footage. Alinmang paraan, pagkatapos marinig ang lahat ng iyon, ang mga kalalakihan ni Frey ay hindi maiwasang makaramdam. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kung paano tumingin si Lucian at ang kanyang mantikilya, alam ng mga kalalakihan ni Frey na bahagya na hiniling ni Lucian na suriin ang footage ng pagsubaybay. Sa pag-iisip, alam nila na may isang bagay na tiyak na nangyayari. Kapag ang butler ay tapos na sa kanyang tawag, lumingon siya upang tumingin sa mga kalalakihan ni Frey bago magtanong, kaya, ano ang ginagawa mo sa lahat ng mga nakaraang araw? Tulad ng sinabi namin, wala talaga kaming nagawa. Ang footage ay magpapatunay sa aming pagiging walang kasalanan. Panipi. Tama iyon. Gayunpaman, ano ang tungkol sa? May nangyari bang malaking bagay? Tanong ng isa sa mga kalalakihan na may gulp. Hindi mo kailangang malaman. Gayunpaman, tandaan na hanggang sa bagay na ito ay maayos na sinisiyasat, wala sa iyo ang pinapayagan na umalis sa manor. Alamin na ang lahat ng iyong mga paggalaw sa loob ng manor ay susubaybayan din, sagot ng butler na may nakasimangot. Naunawaan. Ipinahayag ang mga kalalakihan na nagkakaisa. Ano man ang nangyayari sa loob ng pamilya, tila kasangkot sila. Hindi alintana, nang marinig iyon, ang butler ay kumalas lamang sa kanyang kamay bago sabihin, ngayon umalis.
Nodding bilang tugon, iniwan ng mga kalalakihan ang eksena, nawawala muli sa pagbuhos ng ulan. Kapag wala na sila, isinara ng butler ang pintuan sa likuran nila bago maglakad papunta kay Lucian at sinabing, hindi sa palagay ko ay kasangkot sila sa pagkawala niya. Suriin muna natin ang footage bago tumalon sa mga conclusion. Kahit na hindi nila iniwan ang manor, laging may pagkakataon na magpadala sila ng ibang tao upang gawin ang gawa. Sa sinabi nito, sigurado ako na ang mga bakas ng krimen ay maiiwan. Alinmang paraan, kung sila ay tunay na mga salarin, hindi ko ito papayag na magaan. Nangungunang Lucian. Tiyakin kong magpatakbo ng masusing pagsisiyasat, sagot ng butler. Habang nais kong mag-ambag, alam ko lang ang alam mo, sabi ni Gerald na may buntong hininga. Dahil hindi niya alam kung saan unang nawala si Lindsay, ang paghahanap sa kanya ay malapit na imposible sa puntong ito sa oras. Gayunpaman, dahil ito ay para kay Aiden, gagawin ni Gerald ang kanyang makakaya. Siya, para sa isa, ay nakaranas na ng sakit ng pagkawala ni Mila, at ayaw niyang dumaan si Aiden sa parehong paghihirap. Gayunpaman, si G. Lawrence ay ang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, nawala ang kanyang anak na babae ngunit tumanggi siyang ipaalam sa amin ang tungkol dito. Kahit na mayroon siyang mga kadahilanan, hindi niya maaaring baliwalain lamang ang kaligtasan ni Lindsay. Panipi. Kabanata 2275. Na alam na ang paghahanap sa kanya sa ganitong paraan ay hindi naiiba sa paghahanap ng isang karayom sa isang haystack, hindi maiwasang makaramdam si Lucian ngunit medyo walang magawa. Tiyak na hindi ito makakatulong na mas mahaba ang kanilang kinuha upang hanapin siya, mas mataas ang mga pagkakataon na nasa panganib siya. Kung gayon, dapat ba nating tawagan si G. Lawrence para sa isang paliwanag? Tanong ng butler. Sinubukan ko, ngunit pinigilan ako ni Gerald ng mas maaga, na nagsasabi na kung ang mga Lawrences ay tumanggi na upang ipaliwanag ang Weston Special Forces, walang kaunting pagkakataon na bibigyan nila kami ng higit pang mga detalye. Gayunman, sa sinabi nito, naniniwala ako na si G. Lawrence ay dapat na nasa isang atsara. Dahil marahil ay hindi niya kami bibigyan ng anumang kinakailangang impormasyon, subukan lamang ang aming makakaya upang mailigtas si Lindsay. Kahit na hindi natin ito gagawin, kahit papaano, masasabi nating sinubukan namin ang aming makakaya. Sa ganoong paraan, hindi ito masyadong nakakahiya para sa akin na makilala siya sa hinaharap, sagot ni Lucian habang umiling-iling siya. Sa pagsasalita kung saan, ang mga tagapag-ayos para sa malaking auction ay nagpadala sa amin ng 3 mga tiket sa pagpasok para sa auction kagabi, Master. Sa sinabi nito, hindi binibilang ang aming dalawa, magkakaroon kami ng isang dagdag na tiket dahil sa kawalan ng batang Master Frey, binulong ng butler habang siya ay nag-fish ng 3 gintong tiket mula sa bulsa ng kanyang dibdib bago ilagay ito sa mesa. Naririnig iyon, tiningnan ni Lucian si Gerald bago magtanong, well, interesado ka bang pumunta? Masaya ako. Pagkatapos ng lahat, sinabi mo na nagaganap lamang ito tuwing 5 taon, tama? Sagot ni Gerald na may tumango. Habang hindi siya interesado dito sa simula, pagkatapos na sinabihan na hindi ito isang ordinaryong auction, naisip niya na maaari rin niyang subukan ang kanyang swerte doon. Bukod sa, habang totoo na ang kanyang prioridad ay upang malaman pa rin ang mga lihim ng tribo ng Sidom sa mga sinaunang lugar ng pagkasira upang makarating sa isla at mailigtas ang kanyang pamilya, ang lumalakas ay pantay na mahalaga. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay may kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit sa kanyang tagiliran, hindi pa rin siya tiwala na makukuha niya si Daryl. Impyerno, hindi rin siya sigurado kung maaari niyang kunin si Will o ang iba pang mga Crawford na hindi pa niya makatagpo. Hindi alintana, nang marinig iyon, hindi maiwasang mapangiti si Lucian tulad ng sinabi niya, ito ay isang pakikitungo, kung gayon. Ang auction ay 1 linggo ang layo. Kung hindi ito problema, magtungo tayo doon. Panipi. Nodding bilang tugon, iniwan ni Gerald ang silid ni Lucian bago bumalik sa kanyang silid upang i-update si Aiden sa lahat ng nangyari. Kapag natapos na, iniwan ni Gerald ang manor sa kanyang sasakyan. Si Gerald, para sa isa, ay tinansya na ang pagsusuri sa lahat ng footage na iyon ay aabutin ng hindi bababa sa 3 araw. Dahil ang auction ay hindi nagaganap anumang oras sa lalong madaling panahon, maaari rin niyang gamitin ang oras upang suriin ang mga lugar ng pagkasira. Pagkatapos ng lahat, sa lalong madaling panahon natutunan niya ang mga lihim ng tribo ng Sidom, mas maaga siyang magplano ng mga bagay. Gayunpaman, ang bagyo ay hindi ginagawang mas madali para sa kanya, sa huli, pinamamahalaang niyang makarating sa kagubatan sa pamamagitan ng memorya sa huli na hapon. Dahil sa patuloy na pag-ulan, gayunpaman, ang pangalawa ay lumabas siya, agad niyang napagtanto na siya ay magiging trudging sa pamamagitan ng isang maputik na landas sa buong paraan. Ganap na drenched sa loob ng ilang segundo, lahat ay maaaring gawin ni Gerald.
ay panasa ng ilan sa tubig ulan mula sa kanyang mukha bago pumunta sa kagubatan. Kahit na ang canopy ay nakablock ng kaunting ulan, kailangan pa rin ni Gerald na paminsan-minsan ay panasa ng tubig sa kanyang mukha upang makita ang landas sa harap niya. Ito ay halos kalahating oras mamaya nang sa wakas ay ginawa ito ni Gerald sa kuweba ng bundok. Sa pagpasok, nakita niya ang mga buto na nagkalat sa lupa tulad ng huling oras, kahit na hindi siya gaanong maingat ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lalaki na nagbabantay sa yungib ay dati nang sinabi sa kanya na ang lahat ng narito. Sa pag-iisip, ang pangalawa ay pumasok siya sa yungib, ang tinig ng matanda ay maaaring marinig na nagsasabing, bumalik ka na. Ako, nakatatanda, sagot ni Gerald na may busog, ang kanyang palad at kamao ay nagkikita sa bawat isa. Inaasahan kong bumalik ka sa loob ng ilang taon, hindi sa 2 buwan. Sa sinabi nito, bumalik ka na ba upang makahanap ng isang bagay? Tanong ng matandang lalaki sa mas mabait na tono kaysa sa dati. Nahulaan mo ng tama, sagot ni Gerald habang lumalakad pa sa yungib. Kabanata 2276. Matapos na lumakad sa maraming mga bundok ng mga buto, hindi nagtagal ay dumating si Gerald sa panloob na bahagi ng yungib. Naglalakad sa silid ng bato, ang matandang lalaki ay pansamantalang tiningnan ang drenched boy bago umiling-iling ang kanyang ulo habang sinabi niya, isang bihirang malakas na ulan. Sa katunayan, anuman, narito ako dahil. Huminto. Halika rito at magpainit muna. Pupunta ako ng ilang mga tuyong damit para sa iyo, ginambala ang lalaki habang inilalagay niya ang isang daliri sa kanyang mga labi bago tumungo pa sa silid ng bato. Habang matapat si Gerald ay hindi rin nag-abala tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan, dahil iginiit ng matandang lalaki, umiling-iling lang siya bago sumunod sa kanya. Habang naglalakad siya sa silid, hindi niya maiwasang tandaan na ang silid ay halos hindi nagbago mula sa huling oras na narito siya. Anuman, hindi nagtagal ay nakita niya ang matandang lalaki na nag-rummaging sa pamamagitan ng isang gabinete ng bato. Pukang ang kanyang ulo, ang matandang lalaki pagkatapos ay naghagis ng isang bag sa Gerald habang nagsasabing, subukan mo ito. Sa oras na nahuli ni Gerald ang bag, ang matandang lalaki ay naghuhugas ng ilang kahoy na kahoy sa isang palanggana sa tabi ng kanyang kama. Sa pamamagitan lamang ng isang iglap ng kanyang daliri, ang mga apoy ay sumiklab sa tuyong kahoy, agad na nagpainit sa buong silid ng bato. Naturally, nagulat ito kay Gerald, at pansamantalang hindi siya nagsasalita. Habang naalala niya si Jobson na nagsasagawa ng isang bagay na katulad ng pagbabalik sa Yamashita Manor, malinaw na bilang araw na ang matandang ito ay mas malakas kaysa kay Jobson. Napansin kung paano natigilan si Gerald, ang matandang lalaki ay hindi maiwasang tumawa bago sabihin, ang pagtawag ng isang siga na tulad nito ay wala. Ang katotohanan na maaari mong sabihin na nangangahulugang mayroon akong mahabang paraan upang pumunta, sagot ni Gerald na may buntong hininga. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang matandang lalaki na nagtalaga sa pag-iingat ng ilang mga lugar ng pagkasira ay naging malakas na ito, kung gayon ang kasalukuyang paglilinang ni Gerald ay ang dulo lamang ng iceberg. Kaya paano kung ako ay malakas? Walang lugar para magamit ko ang aking mga kapangyarihan. Kahit na sa palagay ko ay maaaring tumawag ng apoy tuwing nais kong maginhawa, alinman sa paraan, sapat na pag-uusap, pumunta sa pagbabago na bago ka magkasakit, sabi ng matandang lalaki habang siya ay nakaupo sa cross-legged ng apoy habang pinalalawak ang kanyang mga palad. Ngunit, ito, binulong ni Gerald sa isang medyo napahiya na tono habang tinitingnan niya ang bag na itinapon sa kanya ng matandang lalaki. Inisip ni Gerald na ang lahat ng damit ng matandang lalaki ay mga damit na may mga damit dahil nakita niya lamang ang matandang lalaki na nakasuot sa kanila, at habang tiyak na naaangkop sa pag-uugali ni Gerald bilang isang magsasaka, nasa sekular na mundo sila. Kung isinusuot niya ito, tiyak na iguguhit niya ang hindi kinakailangang pansin, sa gayon ay nakakabagabag sa kanya na gumawa ng mga bagay. Ano, hindi mo gusto ang aking damit? Tanong ng matandang lalaki na isang glared sa batang lalaki. Siyempre, hindi. Binulong ng flustered Gerald dahil hindi niya sinasadyang hindi nabuksan bago buksan ang bag lamang upang mahanap ang kanyang sarili na nagulat dahil naglalaman ito ng isang hanay ng mga medyo moderno at casual na damit. Sa katunayan, mayroong modernong damit na panloob at medyas. Si Gerald, para sa isa, ay hindi magreklamo, at mabilis niyang binago ang kanyang sarili. Nang marinig ang pagbagsak ng isang sinturon, sinenyasan ng matanda na tanungin, well, nababagay ba ito? Panipi. Ito ay umaangkop ng perpekto, matapat. Gayunpaman, upang isipin na mahahanap mo ang aking drench pagdating at kahit na makuha ko ang angkop na sangkap na ito, ungol ni Gerald, pakiramdam na bahagyang naantig. O mangyaring, hindi ko ito nakuha para sa iyo. Binili ko lang sila upang tumingin sa tuwing nakaramdam ako ng pagkabalisa.
Tulad ng para sa perpektong akma, sa palagay ko nangyayari ka lamang upang ibahagi ang parehong mga sukat tulad ng aking anak na lalaki. Sagot ng matandang lalaki na may isang kakal. Ha! Sabi ni Gerald habang siya ay awkwardly kumuha ng sniff sa kanyang damit. Kabanata 2277. Huwag kang mag-alala, hindi pa sila nasusuot, sagot ng matandang lalaki sa isang walang malasakit na tono. Ang matarik na tumango bilang tugon, pagkatapos ay isinabit ni Gerald ang kanyang damit sa tabi ng apoy bago umupo sa harap ng matandang lalaki habang tinanong niya, kaya, alam mo ba kung bakit ako narito, nakatatanda? Sa palagay mo ba alam ko ang mga diskarte sa paghula o kung ano? Sagot ng matandang lalaki habang igulong niya ang kanyang mga mata. Well, narito ako upang alisan ng takip ang mga lihim ng pagnanasa sa isla. Mula sa sinabi sa akin ng mga inapo ng tribo ng Sidom, ang lahat ng mga mahahalagang talaan ng kanilang tribo ay pinananatili dito, binulong ni Gerald na may buntong hininga. Yearning Island, Sidom Tribe. Sagot ng matandang lalaki, mukhang medyo nalilito. Nang makita iyon, sinenyasan si Gerald na tanungin, marahil. Maaari kong tumingin sa paligid ng aking sarili. Sa lahat ng paraan. Tulad ng sinabi ko, ang lahat ng narito ay sa iyo dahil mayroon kang Herculean primordial spirit sa loob mo. Narito lang ako upang bantayan ang iyong mga gamit, sagot ng matandang lalaki habang patuloy siyang nagpainit sa kanyang sarili. Nodding na may isang buntong hininga, pagkatapos ay nakarating si Gerald bago maglakad patungo sa mga bookshelves sa silid ng bato habang nagsasabing, para sa konteksto, ang aking mga magulang at kapatid na babae ay nabilanggo sa isla na iyon. Sa tulong ng mapa ng dagat na dati kong nakuha dito, pinamamahalaang namin na hanapin ang mga inapo ng tribo ng Sidom na pagkatapos ay sinabi sa amin na ang mga lihim na makarating sa pagnanasa ng isla ay nasa loob ng mga sinaunang pagkasira. Panipi. Pagkatapos ay sige at simulang maghanap, sagot ng matandang lalaki nang hindi man lang nakataas ang kanyang ulo. Naririnig iyon, tumango si Gerald bago magsimulang mag-browse sa maraming mga libro doon. Di nagtagal, ang matandang lalaki ay humagulgol bago paikutin ang kanyang kamay na bahagyang nag-udyok sa apoy na lumipat ng kaunti sa basang damit ni Gerald at sinabing, habang ako ay maaaring mag-prying, sa iyong kapangyarihan, dapat mong maprotektahan ang iyong pamilya. Maliban kung, syempre, nasaktan mo ang ilang mga makapangyarihang tao sa kaharian ng paglilinang. Panipi. Sa isang paraan. Ang aking lolo ay ang salarin, sagot ni Gerald habang siya ay pansamantalang tumigil sa pag-flip sa isang libro. Oh, gaano kagiliw-giliw, sinasabi mo sa akin na ang iyong pamilya ay nahulog sa iyong lolo, na nagre-resulta sa kanya na kinidnap ang mga ito. Kung iyon ang kaso, bakit hindi ka rin niya kinidnap? Tanong ng matandang lalaki na may bahagyang nakataas na kilay. Beats me? Sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Ang kanyang tagahanga ng kamay para sa isang sandali, ang matandang lalaki pagkatapos ay inilatag sa kanyang kama bago sabihin. Ano ang isang queer turn ng mga kaganapan, anuman, inaasahan kong nalaman mo na natutunan mo lamang ang mga pangunahing kaalaman ng Herculean primordial spirit. Sa sinabi nito, kung ang iyong lolo ay talagang malakas, maaaring hindi ka ang kanyang kalaban. Panipi. Kahit na, kailangan ko pa ring subukan, sagot ni Gerald habang hinihimas niya ang kanyang mga ngipin, alam kung gaano kay totoo ang mga salita ng matanda. Good luck sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kung ano ang pangalan ng isla noon, sabi ng matandang lalaki habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Taong isla, sagot ni Gerald sa isang mahinahon na tono. Nang marinig ang hilik, hindi maiwasang tumalikod si Gerald na may bahagyang nakataas na kilay. Napagtanto na nakatulog na ang lalaki, tumahimik si Gerald, hindi nais na hindi sinasadyang gisingin siya. Kasunod nito, bukod sa paminsan-minsang tunog ng mga yapik ni Gerald, mga pahina na dumadaloy, at ang pag-crack ng nasusunog na kahoy, lahat ay tahimik. Maging ang matandang lalaki ay tumigil sa pag-ungol pagkatapos ng ilang sandali. Hindi alintana, sa buong panahong iyon, tinitiyak ni Gerald na maingat na basahin ang bawat pahina na natagpuan niya, na natatakot na ang talaan sa pagnanasa ng isla ay magtatapos lamang sa pagiging isang simple at madaling makaligtaan na talababa. Sa kasamaang palad para sa kanya, mayroong mga bookshelves laban sa lahat ng apat na pader. Mula sa masasabi niya, mayroong hindi bababa sa 100 mga libro sa bawat libro, at ito ay matapat na paraan kaysa sa inaasahan ni Gerald. Ang katotohanan ay sinabihan, inaasahan niya na ang matandang lalaki ay makuha lamang sa kanya ang aklat na kailangan niya ang pangalawang binanggit niya sa pagnanasa ng isla. Nakalulungkot, hindi lang iyon ang kaso, at napilitan siyang dahan-daang i-flip ang lahat ng mga libro doon. Habang ito ay tiyak na nakakainis, ito ang tanging paraan upang makuha ang impormasyong kailangan niya. Pagkaraan ng kaunting oras, natagpuan ni Gerald ang kanyang paningin sa pagkuha ng blurrier at blurrier.
Gayunpaman, hindi siya maglakas loob na tumigil dahil halos hindi na niya natapos ang pagbabasa ng ikalimang mga libro doon. Kung gaano nakakabigo. Kabanata 2278. Tulad ng pagsisimula niyang manigarilyo at magpahinga ng kaunti, narinig ni Gerald na sinabi ng matanda, natagpuan ang iyong hinahanap. Hindi pa, sagot ni Gerald na may hininga. Nakikita ko. Dapat mong malaman na mayroong hindi bababa sa 1,000 mga libro dito, kasama ang karamihan sa kanila tungkol sa mga kasanayan sa paglilinang at ang iba pa ay mga talaang pangkasaysayan. Sa sinabi nito, kung talagang gusto mo ng impormasyon sa isla na iyon, natatakot ako na kakailanganin mo ng isang minimum na kalahating buwan, sabi ng matanda habang lumiligid sa kanyang kama. Wala bang mas mahusay na paraan upang gawin ito? Banggang si Gerald habang pinapanood niya ang lumalakad na lumakad papunta sa kanya. Siyempre, hindi. Kahit na ang mga sinaunang lugar ng pagkasira ay umiiral ng higit sa 1,000 taon, narito lamang ako sa nakaraang 60 sa kanila. Kahit na noon, hindi ko pa hinahawakan ang isang solong libro dito. Sagot ng matandang lalaki habang nakaupo siya sa tabi ni Gerald bago tumangala. Natigil ang kanyang sigarilyo, pagkatapos ay nakarating si Gerald bago maabot ang isang libro tulad ng sinabi niya, gaano kahirap. Sa kabila ng kung paano ang pag-ubos ng lahat ng ito, mas mahusay na alam ni Gerald kaysa sumuko. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pinakamahusay na pagbaril sa pag-aaral ng mga lihim ng pagnanasa sa isla. Hindi alintana, nang makita na si Gerald ay nagpatuloy sa pagbabasa, ang matanda ay tumahimik bago sa huli ay nagpa siya na bumalik sa kama upang matulog. Nagising muli-muli sa ibang pagkakataon, tinitigan niya si Gerald ng ilang sandali bago umalis sa yungib, ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran sa paligid ng kalahating oras mamaya, ang matanda ay bumalik na may ilang mga bag. Ang paglipat ng isang talahanayan ng bato hanggang sa likuran ni Gerald, pagkatapos ay inilagay ng matanda ang mga bag bago sabihin, sige, oras na kumain kakailanganin mo ang enerhiya kung nais mong patuloy na maghanap. Napagtanto na ang senior ay nagbalik ng pagkain, pagkatapos ay itinuwid ni Gerald ang kanyang matigas na leeg bago sumagot, pinahahalagahan ko ito, nakatatanda. Nanunood habang pinakawalan ni Gerald ang kanyang mga kalamnan, ang matandang lalaki pagkatapos ay umupo bago mapunit ang isang drumstick ng manok at nagtanong, kaya, plano mo bang iwanan pagkatapos mong matagpuan ang impormasyong kailangan mo? Karamihan marahil, sagot ni Gerald sa isang casual na tono. Pagkatapos ay maging handa na matulog sa labas. May isang kama lamang dito, sabi ng matandang lalaki habang itinuro niya ang kanyang kama sa bato. Medyo marami ka, hindi mo ba iniisip? Muttered Gerald, pakiramdam bahagyang hindi nagsasalita. Iniisip mo bang matulog sa kama ko noon? Sagot ng matandang lalaki habang pinalaki niya ang isang bahagyang kilay. Hindi, syempre hindi, sabi ni Gerald na may buntong hininga. Ang katotohanan ay sinabihan, hindi niya iniisip na natutulog sa sahig, ngunit kahit papaano, nais niyang matulog sa isang lugar na malayo sa hangin at ulan. Nagsasalita kung nasaan ang pangkalahatang lugar ng isla na iyon. Tanong ng matandang lalaki na halos natapos na kumain ng buong manok sa kanyang sarili. North Bay, sagot ni Gerald. Sa wakas, isang pamilyar na pangalan. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong isang sinaunang libro tungkol sa mga isla sa North Bay sa librong iyon, kahit na hindi ako sigurado kung aling libro ito, sabi ng matandang lalaki habang nililinas niya ang kanyang mga daliri. Bago ituro sa isa sa mga istant. Oh, sagot ni Gerald, ang kanyang mga mata ay pansamantalang sumulyap sa tuwa. Mamahinga, bata, magpahinga pagkatapos kumain. Maaari kang magpatuloy sa sandaling magising ka. Mula sa masasabi ko, ang ulan ay dapat na tumagal ng hindi bababa sa 3 araw, kaya hindi tulad ng maaari kang umalis anumang oras sa lalong madaling panahon, sabi ng matandang lalaki habang kumuha siya ng isa pang inihaw na manok sa ibang bag. Kabanata 2279. Na nanunood habang ang matandang lalaki pagkatapos ay itinulak ang manok patungo sa kanya ng isang ngiti, tumango lang si Gerald bago sabihin, pinahahalagahan ko ito, nakatatanda. Nakakagat sa isang drumstick, hindi maiwasang maramdaman ni Gerald na ito ay isang espesyal na paggamot upang masiyahan sa isang piraso ng mainit at malutong na pritong manok sa napakalamig na panahon. Hindi alintana, sa sandaling napuno niya, umupo si Gerald sa tabi ng apoy upang magpahinga. Nakakakita na, ang matandang lalaki pagkatapos ay bumangon upang simulan ang paghahanap ng libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa North Bay Sea. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi maiwasang makaramdam si Gerald. Nakatitig sa apoy sa harap niya, bigla siyang naalalahanan ang kakayahan ng matandang lalaki na bumagsak ng apoy mula sa manipis na hangin. Dahil magagawa rin ni Jobson, sinenyasan si Gerald na tanungin, sabihin mo, nakatatanda. May alam ka ba tungkol sa mga ninjas? Panipi.
Walang ideya kung ano sila, sagot ng matandang lalaki habang siya ay pumili ng isa pang maalikabok na libro bago magsimulang mag-flip sa pamamagitan nito. Nakikita ko, mabuti, pabalik noong nasa Japan ako, nakilala ko ang isang nakatatanda na may kakayahang ipatawag ang apoy sa manipis na hangin, tulad mo, sabi ni Gerald. Tumigil sandali, sumagot ang matanda, siya ay medyo malakas, pagkatapos. Sa katunayan, nagtataka ako kung kailan ako makarating sa antas na iyon, sabi ni Gerald habang tinitingnan niya ang kanyang palad, sinusubukan kong malaman kung paano ito nagawa. Pagkatapos ng lahat, ang paglikha ng apoy sa labas ng manipis na hangin ay halos kaima-himala sa kalikasan. Malalaman mo sa sandaling mas maunawaan mo ang Herculean Primordial Spirit o Devotion Mirror, sagot ng matandang lalaki habang itinuro niya ang dibdib ni Gerald. Sa pagtingin sa kung saan itinuturo ang matanda, napagtanto ni Gerald na diretso siyang tumuturo sa kanyang parang maayos na nakatagong salamin. Mula sa sandaling iniwan niya ang Grub Manor, pinanatili ni Gerald ang salamin na malapit sa kanya sa lahat ng oras, na natatakot na baka hindi niya ito mawawala. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito nabanggit mula sa sandaling pumasok siya sa yungib, ang matandang lalaki ay tila kilala tungkol dito mula sa simula pa. Ganap na alam na siya rin ay naging maingat na itago ito habang nagbabago ng mas maaga, ang nagulat na si Gerald ay hindi makakatulong ngunit magbulong, "Senyor, ikaw. Nagtataka ka kung bakit alam kung mayroon kang salamin, tama?" Sumagot ang matandang lalaki ng isang ngiti habang siya ay casual na itinapon ang libro sa kanyang kamay sa tuktok ng stand. Ang panunood habang tumango si Gerald bilang tugon, pagkatapos ay idinagdag ng matandang lalaki sa isang hindi kanais-nais na tono, "Kung napansin ko ang iyong Herculean Primordial na espiritu, ano ang iniisip mong maaari mong itago ang salamin ng debosyon mula sa akin? Ito ay walang espesyal. Panipi." Ang paraan na sinabi niya na ito ay parang tunog ng kayamanan ng pamilya ng Grub ay walang iba kundi isang karaniwang repolyo. Matapos pag-isipan sandali, tinanong ni Gerald, "Kung gayon, ikaw ba at ang matandang nakatatandang nabanggit ko ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na mas malakas kaysa sa Herculean Primordial Spirit?" Negatibo. Kung sakaling hindi mo napansin, ang Herculean Primordial Spirit ay isang bagay na nais ng lahat ng mga magsasaka. Kung mayroon ako nito, tiyak na hindi ako mananatiling stagnant sa aking kasalukuyang antas ng paglilinang. Sa katunayan, marahil ay advanced ako sa isa pang maalamat na kaharian. Hindi alintana, walang punto na pinag-uusapan ang lahat ng ito sa isang newbie na katulad mo, sagot ng matandang lalaki, na maliwanag na naniniwala siya na hindi siya maiintindihan ni Gerald kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang mga bagay. Kung gayon, bakit kailangan kong lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit bago ako makamit ang isang antas ng paglilinang tulad ng sa iyo? Tanong ni Gerald na patuloy na fumblang sa buong kanyang landas ng pagiging isang mas mahusay na magsasaka. Sa sinabi nito, dahil hindi madaling makita ang isang tao na nakakaalam ng kanilang mga gamit sa mga tuntunin ng paglilinang, walang paraan na makaligtaan niya ang pagkakataong ito upang matuto mula sa matanda. Nang marinig iyon, itinapon ng matandang lalaki ang kanyang libro bago umupo sa harap ni Gerald at sinabing, "Sige, makinig ka." Kabanata 2280. Upang lumikha ng apoy sa labas ng manipis na hangin, kailangan mo munang lumikha ng isang resonansya sa pagitan ng iyong sariling kapangyarihan at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sinabi nito, maaari mong gamitin ang iyong mahahalagang chi upang mapakilos ang mga likas na elemento. Alamin, gayunpaman, na ang paglikha ng apoy ay isa sa mga pinakasimpleng bagay. Mula sa narinig ko, ang Great Masters noong sinaunang panahon ay may kakayahang ibagsak ang mga bundok at kahit na nawawala ang araw at buwan na may simpleng kilos. Panipi. Ipinaliwanag ang matandang lalaki na may isang pagnanais na titig, alam na iyon ang tunay na limitasyon ng paglilinang. Sa kasamaang palad, ang isang magsasaka na may kakayahang hindi lumitaw sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang isa ay kailangang maging lubos na may talento, ngunit kailangan din nilang magkaroon ng mahusay na kasanayan at swerte bago pa man sila makapagtagumpay sa pagkamit ng gayong kadakilaan. Sa pagdinig nito, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald, ngunit, hindi ba imposible ang araw at buwan na mawala? Si Gerald, para sa isa, ay nakatanggap ng sapat na edukasyon upang malaman na literal na imposible na kontrolin ang araw o buwan. Ang nasabing aksyon ay nilabag lamang ang pinakapangunahing mga likas na batas. Ang paghagupit kay Gerald sa ulo gamit ang isang karate chop, ang matandang lalaki ay nag-snap, "Seryoso mo ba akong kinuha bilang isang tanga? Hindi ka ba narinig ng makasagisag na wika bago? Panipi."
Ang panunood bilang si Gerald na ngayon ay humahawak sa page sa kanyang ulo ay umungol sa sakit, pagkatapos ay idinagdag ng matandang lalaki, hindi alintana, sa sandaling maabot mo ang isang tiyak na antas ng paglilinang, makakagawa ka ng isang koneksyon sa nakapalibot na natural na enerhiya. Umuulan ng mga pusa at aso sa loob ng ilang araw ngayon, di ba? Panipi. Sa katunayan, binulong ni Gerald habang sinuri niya ang kanyang mga damit na ngayon ay ganap na natuyo. Tingnan ang aking palad, sagot ng matandang lalaki habang pinalawak niya ang kanyang tuyong kamay, na hinihimok si Gerald na bantayan ito na nanunood habang ang matandang lalaki ay sumimangot bago ilipat ang kanyang palad ng bahagya, si Gerald ay agad na nakakaramdam ng kahalumigmigan sa paligid niya. Habang nakatitig siya, nagulat si Gerald nang makita ang maraming mga patak ng tubig na bumubuo sa palad ng matanda. Sa lalong madaling panahon may sapat na upang makabuo ng isang maliit na puddle. Habang nagsimulang tumulo ang tubig mula sa kamay ng matanda at papunta sa konkreto na sahig, ang nakagulat na Gerald na hindi nakasaksi sa gayong pamamaraan bago hindi maiwasang magtanong ay, ang natural na enerhiya na ito. Ngunit syempre, ito ay isang halimbawa lamang kung paano ang aking paglilinang ay sumasalamin sa nakapalibot na natural na enerhiya. Sa sobrang pag-ulan nitong mga nakaraang araw, maaari kong baha ang kuweba na ito sa loob ng ilang segundo kung nais ko. Nais mo bang makita iyon? Tanong ng matandang lalaki na may ngiti habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay. Mangyaring huwag. Yelled Gerald, alam na ang kuweba na ito ay napuno ng kanyang mga pag-aari. Kung talagang nagpa siya ang matanda na baha ang lugar na ito, pagkatapos ay kalimutan ang mga kayamanan na nakaimbak dito, marahil ay mawawala siya sa isang beses na pagkakataon na hanapin ang pagnanasa sa isla. Hey! Alinmang paraan dahil mayroon kang espiritu ng primordial ng Herculean sa iyong katawan, sa sandaling makarating ang iyong paglilinang sa aking antas, magiging mas malakas ka kaysa sa akin. Dahil maaari kong mapakilos ang likas na enerhiya sa loob ng 10 kilometro sa aking antas, marahil ay makakapagmapakilos ka ng hindi bababa sa 100 kilometro noon, sagot ng matandang lalaki habang inilalabas niya ang kanyang kamay patungo sa bookshelf at isang split pangalawa, isang solong libro ang inilunsad mula sa stand patungo sa kanya. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.